Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Isa po ako sa mga taga-subaybay sa YouTube channel ninyo. Kaya nainganyo din po akong ibahagi ang aking kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gwyneth. 40 taong gulang, taga Northern Luzon. May asawa at 2 anak na mga teenagers na. Ang ikikwento ko po ay hango sa tunay na karanasan ko noong nagbakasyon kami sa Seoul, South Korea. Noong nakaraang taon lang. Pero bago ang lahat ay gusto ko pong ikwento na simula ng bata pa ako ay nakakaranas na ako ng mga pailan-ilang kababalagan. Meron yung minsan ay may nangangalabit ng paa o likod ko. Meron din po noon yung pagmulat ko ng mga mata ko sa umaga. Ay may babaeng nakatapat ang mukha sa mukha ko na para bang pinagmamasdan niya ang mukha ko habang tulog ako noon. Tapos bigla itong mawawala. Nakakarinig din po ako ng mga boses na tumatawag ng pangalan ko pagtulog at kung may sakit ako kaya bigla na lamang akong magigising. Nung kakapanganak ko lang sa panganay ko at nasa recovery room ako ng ospital at ngarag po sa anesthesia, meron akong nakitang maitim na babae na pasilip-silip sa paanan ng hospital bed ko. Sigurado akong hindi tao yon dahil hindi basta-basta nakakapasok ang mga tao sa recovery room. Ganyan po ang mga ilang nararanasan ko mula noong bata ako hanggang ngayon. Pero hindi ko akalain na pati sa ibang bansa ay makakaranas ako ng kababalagan. Kababalaghang hindi ko makakalimutan. Hunyo taong 2024. Pinalad po kami ng aking pamilya na makapunta sa South Korea para magbakasyon ng 12 araw. Dito namin piniling pumunta dahil rin sa sobrang sikat ito dahil sa K-pop at K-drama. At gusto naming makita kung gaano kaganda ang South Korea. Gusto naming pasyalan ang sikat na Nami Island, DMZ, at iba pang sikat na tourist spots. At syempre, gusto din naming matikman ang authentic Korean foods. Lalong-lalo na yung sikat na samgipsal. Pinakaunang international trip po namin ito ng pamilya ko kaya sobrang excited kami. Lalong-lalo na yung mga anak namin. May 2024, nag-book kami ng flight at ng accommodation namin sa Seoul. Napagkasunduan namin mag-asawa na hindi sa mamahaling hotel kami tutuloy. Maghanap na lamang kami ng murang accommodation. Gawa ng buong bakasyon naman namin ilalabas kami para mamasyal. Kaya tulog at ligo lamang ang gagawin namin sa accommodation na yon. Sabi ko, kung makakamura kami ng accommodation at least may gagastusin pa kami doon para sa pagkain at syempre, shopping na rin. May nakita po ako sa Agoda na murang accommodation. Parang hostel lamang ito. Maliit lamang yung kwarto pero kasya na kaming 4. May isang double deck para sa 2 anak namin. Isang double-sized bed naman para sa aming mag-asawa at isang banyo. Okay na po sa amin yun kahit medyo masikip. Dahil meron pang electric kettle. May aircon din naman po and may isang maliit na ref at TV. Napakaganda din po ng lokasyon kasi along the road. Nasa sentro ito. Malapit sa bus stops, restaurants, cafes, banks, convenience stores at mga tourist spots. Ang pinaka nagustuhan pa po namin ay napakalapit din ito sa bus stop ng airport bus. Kaya napaka-convenient para sa amin kasi doon ka nabababa at sasakay ng airport bus kung manggagaling o pupunta ka ng airport. Parang 20 steps lang mula sa bus stop ay nasa accommodation ka na. Kumbaga, perfect na perfect para sa amin na first time tourists sa Seoul. Hindi kamahalan yung binayaran namin doon sa accommodation.
Kaya pakiramdam ko ay sobrang nakatipid kami gawa ng yung mga iba naming nakita napakamahal na. Bali, yun na po yung pinakamurang accommodation na nakita ko. At syempre nagustuhan namin nun. Marami din po itong good reviews sa Agoda, kaya hindi na ako nagdadalawang isip na i-book yun. Dumating ang araw ng biyahe namin. Nakarating kami ng maayos at tigtas sa Seoul. Nasa Incheon Airport kami ng mag-alas 12 ng umaga at nakarating kami sa accommodation ng bandang alas 4 ng hapon. Nawili kasi kaming maglibot sa labas at loob ng airport kasi sobrang ganda doon. Pagdating namin doon sa lugar ay walang tao sa reception area. Pero iniwan naman yung susi sa counter. Nag-email ang owner na nasa counter ang susi at binigay yung password ng main door nila kaya nakapasok kami. Sa ikalimang palapag ang room namin. Medyo nahirapan kami sa bagahe namin kasi wala pang elevator doon. Room 501 po ang room number namin. Okay yung kwarto, hindi kalakihan pero sapat na sa amin noon. Wala akong ibang naramdaman o napansin na kakaiba. Napakaaliwalas at gaan ng pakiramdam ko nung pumasok kami sa kwarto. Nagpahinga lang po kami saglit at lumabas na rin po kami agad kahit pagod kami sa biyahe dahil sobrang excited naming gumala noon. Pumunta kami sa Myeongdong, isang sikat na tourist area. Medyo malapit lang po ito sa accommodation. Doon kami nag-dinner at gumala hanggang pasado alas 10 ng gabi. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa accommodation. Pagkatapos naming maligo ay nakatulog na agad kami dahil na rin siguro sa sobrang pagod at puyat namin sa biyahe noon. Mahimbing akong nakatulog. Walang naging problema sa unang 4 na gabi namin doon. Wala akong naramdaman na kakaiba. Hindi ako kinilabutan. Wala akong takot na nararamdaman. Maayos ang tulog ko. Napakahimbing. Kaya nakapagpahinga talaga ako ng maayos. Maaga kaming gumigising para maaga din kaming makagala. At bumabalik kami ng mga pasado alas 11 ng gabi na. Pero pagkagising namin sa ikalimang araw, dun kami nagulat. Basa yung gilid ng kama namin ng asawa ko. Gawa ng tumulo yung aircon. Nireport po namin sa owner at dumating yung anak nilang babae at tiningnan. Humingi sila ng tawad at sabi niya ipapaayos yung aircon at ililipat na lamang daw po kami sa room 201. Pagkatapos umano nilang malinisan yung kwarto kasi mag-check out pa lang daw sa araw na yon yung mga naka-check-in sa room 201 ito. Pumayag kami gawa ng second floor na yun eh. Hindi na kami mahihirapang umakyat at bumaba. Dahil gaya nga ng sinabi ko, walang elevator doon. Napagkasunduan naming iwanan muna ang mga gamit namin sa room 501 at sa gabi na lamang namin ililipat sa room 201 pagbalik namin. Lumabas kami ng alas 6:30 ng umaga para mamasyal at nakabalik na kami sa accommodation ng pasado alas 11 ng gabi. Kinuha namin ang mga gamit namin sa room 501 at lumipat kami sa 201. At dito na nag-umpisa ang karanasan kong hanggang ngayon. Hindi ko pa rin makakalimutan. Sana po ay hindi ako mahusgahan sa pagbabahagi ko ng kwentong ito. Ito ay base sa tunay na naranasan ko. Sa maniwala man kayo o hindi. Hindi ko na rin po babanggitin ang pangalan at address ng accommodation dahil ayoko itong siraan at hindi naman po lahat ng accommodation o hotel sa Korea may kababalagan. Nataon lang siguro na sa akin nangyari ito. Dahil nga, maselan din ako sa mga ganito. Ikalimang gabi. Pagbukas pa lamang ng asawa ko ng pinto sa room 201, may kakaiba na akong naramdaman. Iba yung pakiramdam ko. At sa walang kadahilanan ay biglang nagsitaasan ang aking mga balahibo. Sabi ko sa sarili ko, iba na to. Pagpasok namin sa kwarto ay
ang unang umagaw ng pansin ko ay ang bintana na malapit sa double-size bed na tutulugan naming mag-asawa. Nakadikit ang kama sa may bintana. Wala din itong kortina. May bintana din naman po sa room 501 at wala din itong kortina pero parang baliwala sa akin yon. Pero iba ang bintana sa room 201. Talagang kinilabutan ako ng sobra na pati batok ko ay nanlamig. Binuksan agad ng asawa ko yung bintana dahil sobrang init ng pagpasok namin dahil hindi naka-on yung aircon. Sasawayin ko sana siya na huwag niyang bubuksan kasi iba ang pakiramdam ko pero nabuksan na niya kaagad yon. Sa labas ng bintana ay pader ng kabilang building kaya walang masyadong view. Pero may konting espasyo dito sa bintana na ito at sa pader ng kabilang building. Madilim yon. Kumbaga, sa pagitan nila ng bintana at ng pader ng kabilang building, merong madilim na espasyo dito. Binaliwala ko yung nararamdaman kong kilabot. Inisip ko na lamang na baka pagod lamang ako at dahil ayoko rin masira ang bakasyon ko. Ako ang huling naligo sa aming hapat. At habang naliligo ako ay may bigla akong narinig sa bandang likuran ko. Dinig na dinig ko yung tawa na yon. Klarong-klaro. Nagulat ako. Lumingon ako pero walang tao nun. Pinatay ko muna ang shower at inantay kong may tatawa ulit. Tinawag ko ang asawa ko at tinanong kung naghaharutan ba ang mga anak namin nun. Baka po kasi yung mga anak ko lang yung humahagikik. Pero walang sumagot. Sumilip ako sa pintuan ng banyo at nakita ko silang mahimbing ang tulog. Hindi ang mga anak ko ang narinig kong humagikik. Nagsitaasan ng balahibo at kinilabutan ako ng sobra. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako palabas kahit hindi pa ako tapos maligo nun. Gusto kong sumigaw pero ewan ko ba, parang hindi ako makagalaw at makasigaw sa sobrang takot. Ramdam kong nanginginig ang buong katawan ko. Ayoko pang ang tumingin sa salamin kasi baka may makita ako nun. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo sa banyo. Maya-maya pa ay narinig ko ang mister ko. Tinatanong kong tapos na ako maligo kasi iihi daw siya. Para akong naalimpungatan at sabi ko patapos na. Binilisan ko ang maligo at hindi na ako nag-conditioner. Nagbanlaw na lamang ako ng katawan at nag-toothbrush. Nanginginig pa ako noon. Nung lumabas ako sa banyo ay tinanong ko pa rin ang asawa ko kung nagtatawanan ba yung mga bata nung naliligo ako noon. Ayon sa kanya, hindi naman daw gawa ng nakatulog daw sila agad. Kung hindi lamang daw siya naiihi ay baka tulog pa rin daw siya. Kinuwento ko sa kanya yung narinig ko pero sabi niya, baka guni-guni ko lang umano dahil pagod ako. Nagdasal na lamang ako noon na sana guni-guni ko lang talaga yon. Nung matutulog na kami sabi ko sa asawa ko na siya na lamang sa banda ng kama na malapit sa bintana. Pumayag naman ito. Sabi ko ay isara na niya yung bintana pero sabi niya wag daw para mag-circulate ang hangin sa kwarto. Pumayag na lang ako. Inisip ko na baka guni-guni ko lang talaga kung ano man yung narinig at naramdaman kong kilabot. Hindi ako makatulog, Sir Seth. 2:00 na ng madaling araw yon. Yung asawa at mga anak ko ay mahimbing na ang tulog. Pinipilit kong matulog pero hindi talaga ako makatulog sa sobrang takot at dahil na rin na para bang may mga matang nakatingin sa akin. Parang may nagmamasid. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon. At nang magising ang mag-aama ko ay nagready na ulit kami para gumala. Napakasama ng pakiramdam ko ng araw na ito. Para akong pagod na hindi maintindihan. Pero pinilit ko pa rin palakasin ang katawan ko. Kasi sayang yung araw na yun kung hindi kami mamamasyal. At ayaw ko rin masira yung araw ng mga anak ko sa pamamasyal nun.
Sayang isang araw sa South Korea kung hilata lamang ako dahil sa hindi magandang pakiramdam ko. Sa asawa ko na lang sinabi ang nararamdaman ko at sabi niya, baka daw dahil wala akong tulog noon. Ika-6 na gabi. Nakabalik kami sa accommodation ng 10:00 ng gabi. Nauna akong naligo. Sabi ko'y mauuna ako kasi hindi magandang pakiramdam ko. Pero ang totoo, ayoko maligo na walang gising na kasama kasi takot ako noon. Sa sobrang pagod, sama ng pakiramdam at kawalan nga ng tulog nung nakarang gabi, nakatulog kagad ako. Pero maya-maya lang, bigla akong nagising at pagkamulat ng aking mata, meron akong nakitang gumagapang papasok sa bintana. Sarado ang bintana bago kami matulog. Pero bukas na yon. Sumigaw ako ng malakas pero walang nakakarinig. Binabangungot ako. Alam kong binabangungot ako kasi hindi ako makagalaw at kahit anong sigaw ko ay hindi ako marinig ng asawa ko. Pinilit kong gisingin ang sarili ko. Pilit kong ginalaw ang mga daliri sa paa ko dahil yun ang sabi ng lola ko noon kapag binabangungot. Nagising ako. Pero pagkagising ko, nakikita ko pa rin siya. Nakapasok na sa bintana. Gumapang papunta sa akin. Pumailalim sa kumot at dahan-dahang gumapang hanggang sa tinapat na niya ang mukha niya sa mukha ko habang nakangisi nun. Nakakatakot ang ngisi niya. Sigaw ako ng sigaw pero wala pa rin naririnig ang asawa ko. Nakita ko yung mukha niya. Pero hindi ko mawari kung babae o lalaki ba ito. Sobrang puti niya. Dilat na dilat at pulang-pula ang mga mata. Pulang-pula din yung labi nito. Nakasuot ng puting damit na parang yung hanbok ng mga Koreano. Nakangisi pa rin siya sa akin at may sinasabi siya pero hindi ko marinig. Basta't nagsasalita ito habang nakatingin sa mga mata ko na nakangisi ng nakakatakot. Kahit anong pagpupumiglas ko ay hindi ako makagalaw. At kahit anong sigaw ko ay walang nakakarinig. Kahit takot na ako ay pinikit ko na lamang ang mga mata ko. Sobrang nagdasal. Pero ang mas lalong nakakakilabot, habang nagdadasal ako ay naririnig ko siyang humahagikik na para bang kinukutya niya ako na kahit magdasal ako, walang epekto sa kanya. Lalo akong nanginig sa takot dahil yun din ang hagikik na narinig ko nung isang gabi habang naliligo ako. Pinagpatuloy ko pa ring magdasal kahit na parang nawawalan na ako ng malay sa sobrang takot nun. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Sigurado ako na hindi na panaginip ito dahil alam kong gising ako. Dasal ako ng dasal habang nakapikit at nanginginig nun. Maya-maya pa ay narinig ko ang panganay ko na bumaba sa double deck kaya binuksan ko ang mga mata ko. At sa awa ng Panginoon, wala na yung nilalang na yon. Nanginginig pa rin ang katawan ko pero hindi ko pinahalata sa kanya. Ang sabi ng anak ko ay iihi lamang daw siya at tinanong ako kung masakit na ba yung ulo ko. Sabi ko naman hindi nun. Ayon sa kanya, kanina pa daw niya ako nakitang nakahawak sa ulo ko at umuungol ng mahina. Nagulat ako kasi hindi ko naman hinawakan ang ulo ko nun. Hindi ko na lamang kinuwento sa anak ko ang karanasan ko dahil ayoko siyang matakot. Sabi ko na lang sa kanya na baka pagod lang ako sa buong araw na pamamasyal namin. Kaya ako umuungol. At sa susunod na marinig niya akong umuungol nun,
gisingin niya ako. Pero alam mo yung sabi niya, Sir Seth? Paano kita gigisingin, Mami? Nakadilat naman ang mga mata mo. Nagsitayuan na naman ang mga balahibo ko dahil alam kong pumikit agad ako at nagdasal nung nakita ko yung nilalang na yon. Sinabi ko na lamang sa anak ko na kung makita niya ulit akong gano'n, tawagin na lamang ako na malakas. O kung hindi naman kaya, yugyugin ako nun. Pabirong sagot ng anak ko. Sure po, Mami Gwyneth. Yuyugyugin kita ng sobrang lakas nun. Sabay tawa. Nagbiro naman ako na wag masyadong malakas at baka mahulog ako dito sa kama nun. Kumpletong Mami Gwyneth po ang tawag ng mga anak ko sa akin sa tuwing nagbibiruan kami. Kung hindi Mami, Mother po. Hindi na ulit ako nakatulog pagkatapos nun. 5:30 ng umaga nang magising na ang asawa at mga anak ko. Naganda na kami para lumabas ulit. 7:00 ng umaga ay umalis na kami sa accommodation namin. Habang namamasyal kami ay kinuwento ko lang sa asawa ko ang naranasan ko. Sabi niya baka nabangungot ako. Huwag daw ako mag-alala at mamayang gabi ay pakikiramdaman daw niya ako kung binabangungot ulit ako para gisingin. Sinabi kong huwag na naming ikwenta sa mga bata dahil ilang gabi pa man din kaming matutulog doon. Tinanong niya ako kung gusto kong lumipat kami ng accommodation. Sabi ko pag-isipan ko muna at pinadasal ko na lang na hindi ulit mangyari yon sa mga susunod pang gabi. Pilit kong inalis ang takot ko at pilit nag-enjoy sa pamamasyal kasamang pamilya ko. 7 gabi. Nakauwi kami ng pasado 10:00. Eto na naman. Pagpasok ko pa lamang sa kwarto ay parang ang bigat na ng pakiramdam ko. May bigla akong narinig na ingay sa kanang tenga ko. Ibang tunog na parang kumakalansing. Tas medyo nahihilo ako pero kinalma ko ang sarili ko at tubiga muna saglit at nauna akong naligo kasi natatakot ako na baka mauna silang matulog at maiwan na naman akong gising noon. Bago kami matulog ay sinigurado ng asawa ko na nakalakang bintana. Takot na takot talaga akong matulog pero pinilit ko pa ring alisin sa isip ko yung takot ko. Imakap na lamang ako na mahigpit sa asawa ko na matutulog na kami. Nung nakatulog na ako, naalimpungatan na naman ako sa hagikik nun. Nakakatakot na hagikik na parabang ang lapit-lapit sa tenga ko. Tatawa, mawawala, tatawa ulit. Tapos ang sumunod ay nakita ko yung nilalang sa labas ng bintana. Nakangisi at nagsalita ito. Mami Gwyneth? Inulit niya pa ng ilang beses. Nagsitaasa ng balahibo ko at nanginig ang buong katawan. At para na akong hihimatayin dahil sa takot. Paano niya alam ang pangalan ko? Naalala ko bigla na tinawag pala akong Mami Gwyneth ng anak ko nung nagbibiruan kami kaninang madaling araw. Kahit sobrang nanginginig ako sa takot ay sumigaw ako nun. Nagmura. Nagsisisigaw ako gamit ang local dialect namin. Kung sino ka mang nilalang ka, lubayan mo ako. Huwag mo akong gambalain dahil hindi ko nahahayaan na takutin mo ako. Lumayas ka sa kwartong ito. Huwag na huwag mo ulit akong tatawagin sa pangalan ko. Lumayas kang halimaw ka. Layas! Layas! Wala kang karapatang pumasok dito sa kwartong ito, demonyo ka! Pinagmumura ko pa ito. Hindi ako palamurang tao. Mahinahon ako at maluwanay magsalita pero galit na galit akong nagmumura habang sinisigawan yon. Nagising na lamang ako nang maramdaman kong niyuyugyug na pala ako ng asawa ko. Ginigising ako noon. Kitang-kita sa mukha ng mister ko na nag-aalala ito. Bigla akong bumangon at sabi nga ng asawa ko,
kung sino ang kaaway ko sa panaginip at parang galit na galit ako at sumisipa. Kanina pa umano niya ako ginigising pero tumitigas ang katawan ko. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari at nagdesisyon na lilipat na kami ng accommodation noon. Sabi ko habang namamasyal kami sa araw na yun ay isasabay naming maghanap ng malilipatan. Kagaya ng dati ay maaga na naman kaming lumabas para mamasyal. Buong araw akong pagod na hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Napakabigat ng katawan ko at parang nangihina ako noon. Naghanap kami ng malilipatan pero hindi ko alam, Sir Seth, kung talagang nagbibiro ang tadhana o may pumipigil o naglalaro sa amin para hindi na makahanap ng ibang matutuluyan. O sadyang fully book lang talagang lahat ng mga natanungan naming hotel. Ultimong agoda, wala. Yung mga iilang may bakante ay sobrang mahal naman. Dahil mga 5-star hotel na kasi, kaya mangyak-yak na lamang akong sinabi sa asawa ko na magtitiis na lamang ako at subukan naming maghanap bukas. Awang-awa at nababahala ang mister ko para sa akin pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Dahil wala talaga kaming makitang bakanting accommodation. Kailangan naming mag-dinner bago bumalik sa accommodation. Sabi ko sa asawa ko na pagod na ako at hindi magandang pakiramdam ko, kaya baka pwedeng sa tapat ng accommodation na lamang kami mag-dinner para mas malapit. Na wag na muna kaming kumain sa malayo gawa ng hinang-hina talaga ako. Maraming kainan doon. Maliliit na restaurant na parang turo-turo o karinderya sa atin. May iba't ibang klase ng isda ang ulam doon. Tuwing umaga ay marami kaming nakikitang nag-iihaw ng isda at sa mismong tapat ng main door ng accommodation ay nakikita din namin yung matandang mag-asawang Koreano. Nasa mid-60s ata yung edad nila na nag-iihaw din ng mga isda, kaya sabi namin susubukan din namin kumain doon minsan para matikman namin yung mga isda sa Korea. Hanggang ngayon ay laking pasasalamat ko dahil doon kami kumain ng gabing yon. Pumasok kami sa kainan at nung nakita kami ng matandang lalaki, inasikaso kami kagad. Nag-order na kami at habang hinihintay namin ang order namin, nakita ko yung matandang babae na tingin ng tingin sa amin na hindi nakangiti. Seryoso yung tingin niya. Sabi ko sa asawa ko, unfriendly siguro ang mga ibang matatandang Koreano. Maya-maya pa ay tinawag ng babae ang asawa nito. Nagbubulungan sila habang palingon-lingon sa amin noon. Dumating ang order namin at yung matandang lalaki ang nag-serve. Nakangiti ito at tinanong niya kami kung turista kami. Umuo naman kami. Tinanong niya kami kung saan kami nagstay. Tinuro ko na dyan lang sa accommodation sa tapat nila. Pagkatapos kong sabihin yon ay bumalik na ito sa asawa niya at nag-usap na naman sila. Kumain na kami at nung tapos na kami ay lumapit ang matandang lalaki noon. Ang sabi niya sa akin, "My wife knows speak English, but she wants to help you." Baluktot ang English niya pero naiintindihan naman. Nagtaka kami ng asawa ko. Sabi niya naman, "Come at the back, we talk there with my wife. Many people now." Marami nga kasing tao nung oras na yun kaya tumingin ako sa asawa ko at sabi niya isamahan niya ako. Iniwan muna namin ng mga bata para kainin nila yung ice cream nila. Sa pinakalikod nga ng kusina nila kami dinala. Pinaupo ako. May sinabi ang matandang babae at yung asawa naman niya ang taga-translate nun. Ang sabi ng asawa, may nakikipaglaro daw sa akin ng multo. May pumasok daw sa kwarto namin nun. Nagulat kami ng asawa ko. Kinilabutan ako ng matindi at nanginigulit. Umalis yung babae. May kinuhang mga tuyong dahon na hindi ko alam kung ano. Pinakuluan niya ito habang parang nagdadasal. Nung natapos ay nilagay niya ito sa isang malaking porselana, yung parang porcelain clean bowl, at dinasalan niya yon. Sinenyasan ako na inumin ko daw. Medyo nag-aalangan ako kasi baka kumapano ako pero nagtiwala na lamang ako noon. Kung wala akong naranasang kababalagan sa accommodation,
Aakalain kong scam yung ginagawa ng matanda at hindi ko talaga iinumin yung pinapainom sa akin. Pero dahil nga may narinig at nakita akong nilalang, sumunod ako sa mga pinagawa sa akin noon. Sabi ko sa sarili ko, bahala na. Uminom ako. Lasang tsaa yun pero may kakaibang amoy. Hindi mabaho pero may kakaiba. Yung natira ay sinali niya sa 3 baso na ipapainom daw sa asawa at mga anak ko. At yung natirang tsaa gamit ang kamay niya, pinunas sa mukha ko noon. Sa mata ko, sa tiyan ko, sa likod ko. At ang pinakahuli, sa kanang tenga. Maraming beses niya itong pinunasan habang nagsasalita ng hindi ko maintindihan. Kung maaalala niyo, Sir Seth, na sa kanang tenga ko narinig yung tunog na parang kumakalansing. Habang pinupunasan niya ako ay grabe po yung pawis ko noon. Kahit nakaupo lamang ako. Halos 40 minuto yata ang ritual na ginawa niya. Pagkatapos noon ay pinainom din yung asawa ko at intusan kaming ipainom sa mga anak namin yung natirang 2 baso. Hindi ko mawari pero pagkatapos ng ginawa ng matandang babae, parang nawala yung grabing pagod ko. Sobrang lumuwag at gumaan ang pakiramdam ko. Literal na gumanda ang pakiramdam ko noon. Hindi ko alam kung psychological effect lamang yun pero iba eh. Hindi ko mapaliwanag. Ultimong yung takot at kilabot ko ay kung hindi man nawala, nabawasan. Ngumiti ang matandang babae sa akin at hinaplos ang buhok ko at inabutan ako ng 4 na pirasong parang sanga ng kahoy. Ayon sa asawa niya, cinnamon sticks daw yon. Ilagay daw namin sa may bintana ng tutulugan namin at huwag aalisin. Pag-uwi na daw kami ay iwanan na lamang daw namin at bahala na yung maglilinis na magtanggal nito. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Nagulat ako dahil alam ng matandang babae na sa bintana ilagay yung cinnamon sticks. Sabi pa ng asawa niyang lalaki, "You will be okay now. No more scary ghosts to play with you." At ay nga, kinuwento ng matandang lalaki na nakakakita daw yung asawa niya ng mga nilalang na hindi kayang makita ng mga ordinaryong tao. At may kakayahan din daw siyang manggamot ng mga napaglaruan ng mga ibang nilalang noon. Parang albularyo kung sa Pilipinas. Nung pumasok daw kami sa kainan nila, ay nakita daw niya yung nakita kong nilalang at hindi daw ito panaginip lang. Dito ako nalito kasi akala ko bangungot yung iba kong karanasan kasi talagang ginising ko ang sarili ko pero sabi naman ng matanda, hindi daw panaginip yon. Totoong nagpakita daw sa akin yung nilalang na yon dahil gusto daw niyang makipaglaro. Sinabi pa niya na swerte ko pa daw kasi isa lang yung nagparamdam sa akin. Yung iba daw na tinulungan nila ay mas malala pa. Tinanong namin kung haunted ba yung accommodation pero sabi ng matandang babae, hindi naman. Sadyang may mga tao lang daw na pinipiling pagparamdaman ng mga nilalang na hindi nakikita. May mga nilalang daw na mahilig manglaro ng tao. Kahit saang bansa o lugar. Kahit anong nasyonalidad umano ay meron at merong ganong nilalang. Kahit nga daw sa mga bahay mismo natin meron din. Yung ibang turista na natulungan daw nila ay sa ibang hotel or accommodations naman daw nila nagstay yon. Yung iba din daw na natulungan nila ay kababayan din nilang Koreano. Naawa daw yung matandang babae pag nakakita siya ng mga taong nahihirapan kaya tumutulong ito na walang bayad. Regalo na lamang daw niya iyon at masaya siya na tumulong ng walang kapalit. Sabi pa niya baka kaya daw siya binuhay ng Diyos ay para makatulong siya dahil simula bata siya ay marami na siyang natulungan. Pinayuhan din kaming magdasal at huwag matakot para daw hindi lalong matuwa ang mga nilalang na yon. Pagkatapos noon ay sobrang nagpasalamat kami sa kanila. Pinainom namin sa mga anak namin yung 2 baso ng tsaa. Nagbayad na kami ng kinain namin at muling nagpasalamat ng sobra. Hindi na sana namin kukunin ang sukli pero ayaw nilang tanggapin.
Bago kami umalis ay lumapit ulit ang matandang babae at tinapik-tapik niya ang mga balikat naming apat sabay dasal. Ngumiti siya sabay senyas ng paalam. Niyakap pa niya kami ng mga anak ko. Tinanong ko ang pangalan niya. Sabi niya, Mrs. Choi. Hindi ko na rin babanggitin ang buong pangalan niya, Sir Seth. Parang milagro ang lahat dahil matapos akong tulungan ni Mrs. Choi, ay tuluyang nawala ang nilalang na yon. Pagpasok namin sa room 201, ay agad-agad naming nilagay sa may bintana ang cinnamon sticks at hindi namin inalis yon, kahit noong mag-check out na kami. Nawala yung kilabot at takot sa kwartong ito. Nakatulog ako ng mahimbing. Hindi na ako nanaginip ng kahit ano pa. Hindi ako ulit binangungot at wala na rin akong naririnig o nakita pa. Kahit magising ako ng hating gabi para umihi ay wala akong kilabot na nararamdaman. Na-enjoy namin ang mga natirang araw ng bakasyon namin. Tuwing umaga din ay nakikita pa rin namin yung mag-asawa at araw-araw nila kaming kinakamusta. Nung huling araw namin ay doon kami ulit kumain sa karinderyang ni Mrs. Choi. Nagmaalam kami at nagpasalamat muli sa pagtulong sa akin. Sabi niya walang anuman-umano. Sa Diyos daw kami magpasalamat dahil ang Panginoon ang tumulong sa amin at instrumento lamang daw siya. Sana din daw ay mabigyan pa kami ng pagkakataon na magkita ulit. Naluluwa-luwa pa ako nang nagpaalam kami sa kanila dahil kahit hindi nila ako kalahi, ay nagpakita pa rin sila na malasakit sa akin at walang pag-aalinlangan na tinulungan ako. Yumakap ako at nagpaalam na sa kanila. Nakabalik na kami ng Pilipinas at paminsan-minsan ay naaalala ko ang karanasan ko doon, pati na sina Mr. and Mrs. Choi. Hindi ko may paliwanag pero mula nang tinulungan ako ni Mrs. Choi, hanggang ngayon ay wala pa akong nararamdaman na kababalagan. Nakwento ko sa kaibigan kong dating factory worker sa Korea yung naranasan ko. Tumawa ito at pabirong sabi na, "Pasalamat ka nga hindi ka nakakita ng lumilipad na multo eh." At seryosong sinabi niya na pati daw siya nakaranas ng kababalagan nung nasa Korea siya kaya naniniwala ito sa mga kinuwento ko. 5 years po ang nag-grant na tourist visa namin sa Korea. Balak po naming bumalik doon ng autumn sa 2026 at winter ng 2028. Siguradong bibisitahin din namin sina Mr. and Mrs. Choi. Balak nga din namin silang imbitahin dito sa Pilipinas kung gusto nila. Ewan ko ba pero napalapit po ang loob ko sa kanila dahil tulungan nila ako nung panahong kinailangan ko ng tulong noon. Tulong na hanggang ngayon ay tinatamasa ako pa rin dahil nawala lahat ang mga kababalagang nararanasan ko simula bata ako. Pero Sir Seth, hindi na kami uulit sa accommodation na yon. At sana kung saang accommodation man kami tumuloy pagbisita ulit kami doon, ay hindi na sana maulit pa yung naranasan kong kababalaghan. Maraming salamat po at sana'y maibahagi ninyo ang kwento ko. Kayo na ang bahalang umintindi. Maraming salamat po.